we fell in love with the ministry. So, yun po, nung time po, kailangan po ng chapter couple coordinator, in-approach po kami nung chapter head namin dati. Sabi ko, palapit pa lang po, sabi niya sa akin, Mike, ibig sabihin ako sa inyo. Sabi ko, Tito, kung ano man po yung sasabihin nyo, ang isasagot ko, yes lang. So, talagang ganun po kami on fire. Nag-yes lang po kami sa Panginoon. Talagang, kumbaga, binuhos po namin yung makakaya namin sa paglilingkod po kasi napamahal po sa amin yung ministry ng Kids for Christ. Although, iniisip namin, kami po yung magtuturo sa mga bata, kami mag-aalaga, pero yung mga bata po yung nagtuturo po sa amin. Kaya ganun po. Alam niyo po, ang story namin, okay, maganda. Not until the time na dumating po yung 2013. 2013, doon po kami yung biggest struggle sa buhay namin mag-asawa. Ito po yung wife ko para sabihin sa inyo story. Hello po. Bago po kami pumunta dito, tumawag po ako sa dad ko. Kasi ang share ko yung tungkol po sa dad ko. Wala lang, alam niya na mag-share kami. Sabi niya, kaya mo yan anak. Sabi niya, I love you anak. Okay na. Sabi ko, sige daddy. Sabi ko. Yun po. Yun nga po, 2013 po, ito po yung struggle. Malaki po talagang problemang dumating sa buhay namin. Galing po ako sa broken family and nag-stay po kami sa daddy namin and half of my life po, stepmother ko po yung kasama namin. 2013 na-diagnosed po siya, January, ng stage 4 cancer, brain and breast. And sobrang hirap po ng pinagdaanan namin, lalo na po siya, and lalo na po yung dad ko. And habang po yung araw, natanggap po namin sa tulong po ni Lord, natanggap po namin kung ano po yung nangyari sa kanya. Pero po, nung dumating po yung October 2013 po, same year po, yung daddy ko po, nagpabalik-balik na po sa hospital. Buwan-buwan po nasa hospital siya, sa Batangas po, taga-Batangas po kami. And ito po yung biggest struggle po para sa amin kasi ito na po yung time na nahihirapan po kami sa service, sa family, and sa pag-aalaga din po sa daddy ko tsaka sa mama ko. Nung dumating po, yung February po, 2014, na-confine po ulit yung dad ko and doon na po siya na-diagnose ng lymphoma po. Cancer po ulit. Cancer din. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? And nag-decide po kami mag-asawa na mag-stop po muna. Bitawan muna po namin yung bilang as a cluster head po. And February po yun, naka-confine pa rin po yung dad ko. Before po mag-echo conference, nag-decide po kami na hindi umattend. Kasi po, wala na rin po kaming pera na pangbayad ng registration fee. And yung time din po, most of the time, nasa Batangas po ako. Lumuluwas lang po ako pag may activity po yung kids and para rin po asikasuhin yung mga anak ko. And before po ng conference, magpapaalam sana kami dun sa cluster head namin na hindi kami a-attend. Pero talagang magaling si Lord eh. Alam na niya yung plano namin. Tinawagan po agad kami ng cluster head namin para sabihin na binayaran po nila yung aming registration fee. And binigyan pa po kami ng task, yung husband ko po, na mag-lead po sa class representation for the ECHO conference. Sabi ko naku tayo, parang hindi tayo makaligtas. Ngayon po ang problema namin, naka-confine po yung dad ko. 2 days before the ECHO conference, naka-confine pa rin po yung dad ko. And isa lang po yung sinabi ko sa dad ko. Sabi ko, Daddy, gusto mo umuwi? Kasi may a-attendan akong conference. Sabi niya, sige, pag napakiusapan mo yung mga doctors, sabi niya, gusto ko na rin magpahinga sa bahay. Yun po, in 1 day po, 2 days before the conference, naasikaso po namin yung bills niya na napakalaki. Hindi ko po namin alam kung saan nanggaling yung pera. Wala po kaming inutangan nun, pero nagdatingan lang po yung mga tulong. Nakalabas po yung dad ko. Yung araw din po na yon, lumuwas po ako sa Manila para asikasuhin naman po yung family ko and yung presentation po namin. Yun po. Umattend po kami ng conference and
bago po mag-conference, isa lang po yung hinihiling namin kay Lord, na sana po, alam na po namin kung ano po yung pagdadaanan ng dad ko, chemotherapy, radiation. Ang hinihiling lang po namin, sana po bigyan kami ng mga tamang tao, tamang doktor, sa murang halaga po, para po matutunan po namin lahat yon. Natapos po namin yung conference. And during the conference po, na-empower na naman po kami. Kasi po dun po sa mga nag-share po, lalo-lalo na po dun sa wife ni Brother Nick Escalona, kung paano po sila nag-survive sa Africa sa pagsaserve kay Lord. Sabi ko, napakaliit lang pala ng ginagawa namin compared dun sa iba na mga kapatid natin na nagsaserve kay Lord. After the conference po, 2 days po, may tumawag po sa akin, 10 ng gabi. Sobrang nilanervous po ako kasi doktor po yun ng dad ko. And sobrang excited po siya. Siya po excited, ako po natatakot sa ibabalita niya. Pero napakagaling po talaga ni Lord. Hinihiling lang namin na mapag-umot namin yung dad ko. Pero po ang ginawa niya, negative po lahat ng resulta. Sabi na po ng doktor, hindi na siya makapaghintay para sa check-up ng dad ko, para ibalita po sa amin na wala pong cancer yung daddy ko. Hindi rin daw po nila alam kung ano pong nangyari. Pero yun po, sabi ko lang, Lord, thank you po. So sobrang liit lang na ibibigay namin sa kanya. All the while po, mayroon po kami sariling plano. Pero siya po, napakalaki po pala ng plano niya. Hindi niya po talaga minsan tinutugunan kung ano yung hinihiling namin. Pero ang binibigay niya po yung the best po para sa amin. Ngayon po, nandito pa rin po kami bilang pastor coordinator po ng kids. And yes, Lord pa rin po sa lahat. Maraming salamat po.